Hi guys! Another day, another vlog. So for today, gusto kong i-discuss ang about glutathione. Alam ba natin ang glutathione is hindi talaga ang main function niya is pagpapaputi? Yes, you heard me right guys. Hindi talaga pagpapaputi ang main function ng glutathione. What? So if you want to know more, just keep on watching. Hi guys! So gusto ko lang i-welcome yung mga bago sa channel na to. So if you're new to my channel, I'm a registered pharmacist and nag-upload ako ng mga informative videos about skin, about our body, or any healthy lifestyle and skincare tips. So kung gusto nyo ng ganitong mga video, you can click on the subscribe button para ma-notify kayo every week for any videos na ina-upload ko. Ang glutathione is very popular in the market kasi marami sa ating mga Pilipino ang gustong magpaputi Wow. or gustong kuminis ang ating mga balat. Pero sa totoo lang, meron talaga tayong glutathione na naturally na napaproduce sa ating body. Yes, meron na tayong glutathione. Pero hindi to enough. And nade-decrease to dahil sa age habang tumatanda tayo or kapag nai-stress tayo and kapag exposed tayo sa mga toxins. So, ano nga ba yung mga functions ng glutathione? There are three functions of glutathione. Number one is, it is a powerful antioxidant sa ating mga cell. Ibig sabihin, pinoprotektahan niya ang cells ng ating katawan. Pangalawa, pinoprotektahan niya rin against stress. At pangatlo, nasisynthesize siya sa ating liver for detoxification. So, ibig sabihin lahat ng mga toxins sa ating katawan natutulungan ng glutathione para lumabas. Maraming benefits ang glutathione sa ating katawan. Kaya naman maraming mga gumagamit ng glutathione, hindi lang sa pagpapaputi. Ginagamit usually ng ang glutathione for antioxidant, for detoxification, katulad na nabanggit ko kanina, and para rin for immune support. Kasi pinapalakas nito ang ating immune system and nire-repair niya rin yung cells ng ating body. Bukod sa ang glutathione is napoproduce sa ating katawan, matatagpuan din natin ang glutathione sa mga pagkain na kinakain natin. Yes, sa mga foods na kinakain natin. Katulad na lang ng meat or yung mga milk products, yung mga fresh fruits and vegetables. So, aside sa asparagus, andyan din yung avocado and spinach. So, ito yung mga pwedeng mga sources ng glutathione. So, hindi lang po gamot ang source ng glutathione, ngunit pwede rin natin makita to sa ating mga pagkain. Pero hindi ganon ka-enough yung amount na nasa food na kinakain natin. May iba't ibang klase ng glutathione. Merong IV, may oral, and meron din IV push or drip. And ito iba't ibang form na to is nagdedepende to sa absorption ng ating katawan. So, syempre, ang pinaka-best na na-absorb sa ating katawan is yung mga IV or ang tinatawag na mga intravenous dahil diretso na to sa ating mga dugo. So, ano nga ba ang pinaka-main function ng glutathione? Ang glutathione talaga, katulad na nabanggit ko kanina, is antioxidant siya. Nakakaputi siya, yes. Nakakaputi siya kasi kaya tayo pumuputi dahil ini-inhibit niya yung tyrosinase enzyme na sinasabi na nagre-reduce ng melanin production. Yung melanin po is yung napoproduce ng ating katawan or skin kapag exposed tayo sa araw or sa sun. So, ibig sabihin, nire-reduce niya yon. So, pag nire-reduce niya yung melanin na yon at yung melanin na yon, melanin is nagkakos ng black pigment sa ating skin or skin color. Kasi pinoprotektahan niya ang ating mga balat for UV or skin radiation. So, since pinoprotektahan niya or nire-reduce niya yung melanin production,
kaya nagla-lighten yung ating mga skin. Sa pagpili natin ng glutathione, kailangan maging mapanuri din tayo. So bago tayo bumili ng glutathione, since maraming naglipa ng glutathione sa market, i-check natin kung FDA registered siya, kung meron siyang CPR or yung tinatawag na Certificate of Product Registration. Kailangan i-check natin kasi doon natin malalaman kung safe and effective ba itong supplement na tinitake natin. So tandaan guys na ang glutathione, correct ko lang yung sarili ko kanina, hindi siya gamot, pero isa siyang food supplement. Ibig sabihin, pag food supplement, wala itong no approved therapeutic claims. Hindi ganon ka intensive yung studies niya para sa effectivity ng supplement na 'to. So yun guys, kailangan lang maging mapanuri tayo, i-check natin especially yung mga bumibili diyan online, i-check nyo talaga. Kasi dun lang natin malalaman kung safe and effective ang mga iniinom nating gamot. So maraming mga forms ng glutathione na available sa market. So one example na is yung L-glutathione. So hindi ko na i-mention yung brand kasi hindi naman to sponsored. So meron din dyan yung mga um, Metathione, meron din diyan yung pinaka-best absorb which is S-acetyl-glutathione. So, kahit na anong klaseng glutathione, i-check natin yung pinaka-effective sa ating katawan. And kailangan tama rin yung pag-inom natin. Usually, 2 to 3 times a day ang pag-inom ng glutathione depende nga sa kilogram ng body weight. Pwede rin tayong kumonsulta sa ating mga doktor kung gusto natin mag-take ng glutathione para malaman natin kung ano ba talaga yung best na pag-take ng glutathione. Kasi mas maganda, mas alam nila yung needs ng ating katawan. So, yun lang guys, and I hope nakatulong tong video na to para ma-inform tayo. And disclaimer lang guys, hindi po ako doktor. So, kung ano man yung mga suggestion nyo, kung ano man yung base experience nyo. So, itong mga nabanggit ko ngayon is base lang to sa kaalaman ko bilang pharmacist. And I hope na nakatulong sa atin guys para mas maintindihan natin ano ba talaga ang glutathione na hindi talaga main function niya ang pagpapaputi. But nakakatulong siya sa pagpapaputi. So yun lang guys, and I hope you enjoyed this video. So kung nagustuhan nyo tong video na to, kindly click thumbs up or paki-like na rin tong video and paki-share sa mga kakilala nyo kung meron kayong gustong matulungan. So hope to see you next time on my next vlog. Bye!